So magsugod ta ato ang tunaan ang gitawag the horror of the real hell. Sa Bible, the word hell na-mention siya 54 times. So 54 times. Then very interesting because out of 54 times nga ang hell gi-mention sa Bible, si Apostol Pablo, si Apostle Paul, the apostle of the Gentiles, our apostle today, never mention sa gituwag og word nga hell. So sa iyang kuan ka bali 13 books sa iyang sulat sa iyang epistle, never siya nag-mention even once no sa iyang gituwag mga epistle, hindi siya nag-mention diri og may tungod sa impyerno. So very interesting ganong wa siya nag-mention niya na. But sa uban nga mga passage sa mga books sa Bible, balik-balik sa book of pinakaunang gi-mention ang word ng hell. First in Deuteronomy, isa ka beses, then 2 Samuel, isa ka beses pod. Job, twice. In the book of Psalms, 7 times. In the book of Proverbs, the same, 7 times. In the book of Isaiah, 6 times. In the book of Ezekiel, 4 times. Amos, once. Jonah, once. Habakkuk, once. And in the book of Matthew, din niya ang pinakadaghan o gi-mention ani nga book. 9 times na-mention ang word hell sa gitawag o book of Matthew. Thrice sa gitawag book of Mark and also in the book of Luke. Twice in the book of Acts, once in the book of James, and in the book of Peter, and then 4 times in the book of Revelation. In other words, sa time ni Christ, mas kadaghan niya gi-mention ang word hell, i-compare nimo sa word nga heaven, no? Mas daghan siya, kadaghan siya gi-quote o gi-mention sa time ni Christ, i-compare nimo sa heaven. In other words, there's a seriousness sa maong topic or sa maong issue, sa maong subject. Kung dili ni siya importante, dili yung ana si Kristo ka eager nga iyang i-mention o iyang iwali ang maong gitawag og hell. Now, ato ni siyang gi-brought up or ato ni siyang himuon nga lesson is because there are a lot of people nowadays, and even there's a group, a denomination that does not believe sa maong lugar or sa maong word nga hell. They don't believe on a real, literal hell. Sa nga group, muna sila ang mga gitawag og Jehovah's Witnesses. They don't believe on a literal, real hell. Pero dito sa Bible, gi-mention gid siya, it is real, it is literal, ang maong lugar. In fact, nag-mention siya, asa na siya makita.
Atay pangita mga pangbasahon sa Bible, asa siya nakita, asa siya makaplagan ang maong impyerno. In Deuteronomy 32:22, yun sa diya. For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell. So, nag-mention siya diya, lowest hell. And shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundation of the mountains. Sa ang foundation of the mountains. So, if we try to look sa gitawag og mga volcanoes, they are mountains, mga bukid na sila. Iyon sa pulong sa Ginoo, set on fire the foundation of the mountains. So, that is why, usa ka pruiba, literal, and hell is real. It is because we have a lot of volcanoes, mountains, nga gitawag sa Bible, and then under that, the foundation, there's fire. Then, kana siya nga word, connected sa pag-mention nga hell. So, pruiba, na kanang volcanoes, kanang mga bulkan nga pangbuto, kalayo nga kapanggawas, ikaw sa Bible, foundation, fire. Connected sa iyang dimension nga hell, lowest hell. So, imposible kaayo nga ang tao di makasabot niya nang gitawag literal nga hell, nga na may makita nga gitawag og mga evidence nga kalayo nga gapanggawan sa bukid. Imposible asa din gikan ng kalayuhan na ngano gakalayo na siya. So ang Bible nagsulti ni ana, there's fire, gitawag set on fire the foundation of the mountains. Then another thing there is Job 11:8. Iyon diya sa Job 11:8. It is as high as heaven. What canst thou do? Deeper than hell. Siya, what canst thou know? Iyan gimension diya, deeper than hell. So it proves nga ang hell nasa ilong. Another thing, ato, Psalms 55:15, let death seize upon them, and let them go down quick into hell. For wickedness is in their dwellings and among them. Masay sa Biblia? And let them go down, and let them go up, go down into hell. So, it proves that hell, the real hell, is under, beneath, naa sa ilong, beneath the earth. Psalms 86:13, for great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Lowest hell. So muna yung mga proof sa Bible. Asaan gitawag og location sa hell? The lowest part of the earth. Under the foundation, or the foundation of the mountains, there's fire. Pailaing verse na makita diha. Proverbs 15:24, it said, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. So, anong word nyo beneath? So, under. Isaiah 14 verse number 9, hell from beneath
is moved for thee to meet thee at thy coming. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. Tanawa ni sa ning mga tawhana to dito. Chief ones of the earth. Mga dagkog ranggo ni mga tawhana to sa impyerno, isulti na sa Biblia daan. Ha? Ang kuyaw ni mga tao nga sa dagkog ranggo, impyerno gid mga tawhana, klaro kay gyud. Binuhatan pa lang daan, wa na yung kita ni mong tarong. Ha? Tanawa na sa tong kongreso, senado, bisag supak sa balaod, himuon. Supako ng balaod, mo na gitawag mga lawmakers, na himong mga lawbreakers. Unang kanang mga tawhana, ay, ingon sa Biblia, itag na sa Biblia daan, padung na sa impyerno ng mga tawhana. Even all the chief ones of the earth, it hath raised up from their thrones all the kings, all the kings of the nations. Mga presidente, mga hari, tanan, mga kanasuran, padulong diya. So, salamat lang tang mga uyamot tertani ning kalibutan na. At least doon na tayo kitawag o kasing-kasing anda maminaw sa pulong sa Ginoo, kay siguro ingon anak puta nila kag posisyon ahamogiro pagkita di ata maminaw sa mga tao o di ata maminaw naman gyapon sila dadala magyapon sila Biblia pero pakitang tao ra gud na pagod na ay nako ato makita diha ingon sa Biblia chief ones, kings of all the nations. Munang ang impyerno, hell enlarged, sa verse 14 ni Ana, Isaiah 5:14, therefore hell hath enlarged herself. Hell hath enlarged herself. Yung sa pagpa-enlarge sa hell, gipangbuga ng mga bulkan dihag mga sa tawag nagitawag sa English nga brimstone. Ang dato sa kwan sa nagiingon sa Biblia. Muni ang ginapambuga sa gitawag og sa mga bulkan pagmubuto. Kanang gitawag dihag burn it with fire and brimstone. Manang asopre. Nagiingon sa Bible. So hell is, yun sa Bible, it is literal, and the location of this word hell, or the location of this lugar is beneath the earth, lowest part of the earth. Mo po na gatuan ni Kristo nga he descended to the lowest part of the earth. So atong tan-awon karon ang gitawag og compartments ana nga lugar. So there are I believe there are three compartments of that place called hell. But the first one atong gitawag og Abraham's bosom atong gibasa sa Biblia, nahimo na siyang empty sa pagkakaroon because wala na sulod kanang mga lugar kay gikuha na ni Kristo ang mga tao nga naa diha. Kanang gitawag atong gibasa Abraham's bosom. Kung imong nabantayan diha si Abraham, ang taong dato nakakita siya ni Abraham. So in other word, atbang lang sila, nakita ra sila. Ang hinungdan lang nga sila mag-abot, there's a great gulf fix, no? Nag-ulang sa ilaha. Golf fix. Kung sa man ng golf, mura na siya o kanang bantay taan ng sa Davao mura na golf din kanang sa oriental na lugar patuyok ito pabalik sa Davao so na golf din na dayon ang gitawag og sa island, Samal Island. Ang gitawag og postura sa golf din sa Davao gala siya na dari ang Samal Island
Muna ang saan ang lugar Oriental. Dari ang Davao City. Muna ang Gulf ang gitawag. Muna kuan sa Gulf. Na ay nag-uwang. So dito sa Bible, there is a great Gulf fix na diri ang Samal Island. So muna Samal Island, katong-an siya sa kuan. Muna ang Gulf unang sa Middle East napod siya gitawag og Davao Gulf. Gitawag na siya Davao Gulf. Sa Middle East, yung nana gyapon ay Persian Gulf itong nana gyapon ang pastada. Pag yung Gulf na ay katbang. I think so, yung ani ang pastada sa Ginoo ano man. Kay tulo ka compartment sa Bible na gitawag. Na ano siya Gulf nga gaulang. Siguro kini nga lugar, so atong tan-awon ang istorya nini. Kailangan itong tulaan siya is because kung si Kristo ga-mention any many times sa iyang pag-ministry sa mga Jewish people, in other words, it is very itawag serious nga butang na ayan gyud baluan sa tao. Now we do not sa gitawag og brought up nini nga topic just to scare people. We brought up or we discuss sa mong itawag topic because gusto na to nga tagaan sila og warning about sa horror sa kakuyaw nini tinuod nga impyerno. So atong tagaad pagtagad kay whether we like it or not, daghan ang mga tao mo adto ang lugar ani. Now at least man lang no makarescue ta og pipila ka mga tao mga kalag na dili maadto ning lugar kundi maadto siya og langit. Now sa Old Testament times ingon ang pulong sa Ginoo. Iyon siya sa Psalms chapter 9, Old Testament. Iyon siya verse number Psalms chapter 9 verse number 17. Iyon siya, the wicked shall be turned into hell. So, muna ang compartment sa hell. Iyon ang pulong sa Ginoo, the wicked, ang mga taong dautan. Siya, the wicked shall be turned into hell, and all the nations. Kung imong tan-awon sa history, all the nations, ang tao lang o ang nasud lang nga nakaila o Ginoo katong gipili sa Dios, which is the nation of Israel, the Israelites people. Mao lang to ang nakaila o Dios. Even sa ilahang itawag history, magsige na nagtutuyok, every time nga ang mga Israelites people matakdan na po sa mga kinaiya sa mga hidden people, hidden nation, o kini mga Gentile nga itong itawag yung mga tao, kita na to God, wa man tayo Dios sa una, ang atong Dios sa una, kay bili, baliti, bato, adlaw, sapa, daghan, kay mga Dios ang mga hintil nga mga tao. So, muna nagkatakdan ang mga Israelites people. So, ang Ginoo mapungot na po sila ha, ipaadto na po sila mga gitawag og captivity, paagi na po sila sa Ginoo ang mga proseso aron makakat-on sila sayop ilang gihimo.
So ang mga tao lang ang aasa gitawag og Abraham's bosom, or we call it paradise. Katong mga tao nga nakaila sa Ginoo, unya kahibalo sila kung sa proseso nga sila mapasaylo sa ilahang mga kasalanan. So the Israelites people, kabalo sila unsay covering sa ilahang mga sin. It's blood o animal's blood ang mga ilang ginahalad. So katong mga tao nga ang ilahang kaugalingon gihalag sila sa dinakasala sila, mihalag sila sa Ginoo og sin offering, animal's blood. Katong mga tawhana naniabot silang kinabuhi nga muna ilang ginabuhat, they went to Abraham's bosom. Ato ana nang butangan diri paradise, parang mubo na. So ito ni Abraham's bosom. Katong mga tao dinhi nga ang ilahang mga sin na cover sa gituwag animal's blood, they went to paradise o Abraham's bosom. But those wicked people, all the nations that forget God, they went to hell. But there's another place o compartment dinhi na gitawag part gyapon dinhi sa impierno, pero gitawag siya og sa Greek word as Tartarus, the place of the angel, no? Fallen angel. Itong mga chained angel, they are called demons. Hell yapon, compartment yapon siya sa hell, pero gitawag siya Tartarus. Nabasa na sa Peter. Na ay mga demonyo dito, mga demons, mga fallen angels, nga gipang bilanggo na. Aside sa mga demons karon nagsuroy-suroy sa kalibutan, nagaghan mo kayo sila, there are angels or fallen angels nga chained, piniriso. Itong tanawa na 2 Peter 2:4, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and then sa Greek word siya is Tartarus, 2 Peter 2:4, and delivered them into chains of darkness. So tiningit-ngit kayo ni chain of darkness. Ay mga angel nga tuwa dito karon. Aside anang mga angel nga gipang galibot-libot din na ay mga angel nga gipang piriso, no? Chains of darkness to be reserved unto judgment. So muna ang mga compartment sa hell. So kini impierno kalayo. So mo yung tulog ka compartment o mo yung tulog ka compartment sa hell. Great Gulfix, which ang tao na naa sa impierno gusto man din dili makaanhi. Ang dili po makadto dito. Yung si Abraham, there's a great Gulfix, no? Great Gulfix. Verse 26, and beside all this, between us and you, there's a great gulf fix. So there's a great gulf fix na nagpuwang sa hell, which is the place of torment, and sa tawag og paradise, na dili pwedeng mag-abot ang maong mga tao. Now, nagkita ra sila, makakita ra, makaila ra sila sa ilahang o sa mga taong tuwa dito sa impierno. Kaila siya ang ta. Now, naigadagan mga tao din nga musulti nga this is a parable. No, this is not a parable. It is because ang parable nga story wala siya pangalan nga isulti. But unlike ani nga passage sa makita nga naay name o naay pangalan sa
nga na-involve ining lugar. O kining rich man, o kini si Lazarus, napod si Abraham. So, dili kini siya mahimong parable. This is a real place. This is a real story. Dili siya parabolo. Nga mooy adtuan sa maong mga tao dito. No? So, ang atuan din is, unsa ni siya kaseryoso, unsa ni siya kadelikado, once ang tao tua muadto ini nga maong lugar. So atong isgutan karon unsa kakuyaw, ang kakuyaw sa tinud-anay o sa tinuod nga impyerno. Nang atong gitawag real hell because there are some idiomatic expressions ato especially sa ato adto sa Pilipinas. Binaning mga Bisaya. Para ato sa istorya, ang bata ni Layas gikan sa gubok ing panimalay katubang og pulis or nakitaan sa pulis ang bata, ipangutana, kisa may imong papa dong? Si Satanas. Kuyawan ang pulis diya. Ha? Kuyawa ko nimo. Yung mama. Yawa. Sabi, kuyawan ang pulis. Kaya ni kana. Papa, Satanas, yung mama, yawa. Yes, pulis. Ikaw, si pangalan mo? Demonyo. Kuyawan ang pulis ay. Ang pito, yawa, Satanas, demonyo. Yan sa pulis, asa mo ko payo? Sa impyerno. Nga naman, kayang iyang kakadunggan pirmi sa ilang panimalay, mama o papa. Ang mama mo ingon, ang papa mo ingon, Satanas ka. Ang mama mo ingon, yawa po ka. Dool ang bata, hawa dali demonyo. So, mo ay nabutang sa utok sa bata. Paingon, impyerno ning pamuyo ah. Muna mga ito, idiomatic expression na sa kapanimalay, nga grabe kagubot, nga kanang pabalay, ganit, nga grabe kagubot. Ang paminaw, anak nila, impyerno ng pamuyo ah. Pero, it is just an expression. That is not a real hell. Ang ato adal, dili na siyang maong istorya, dili ng idiomatic expression lang, tungkol lang sa kagubot sa balay, sa panimalay, yung impyerno ni pamuyo ay muna impyerno. No, that is not the hell, the real hell. Ang real hell atong nakita sa Biblia naa dito sa ilaw, beneath the earth. Atong nakita lowest part of the earth. So muna itong tan-aw na nagabuntagon karon unsa na siya kaseryoso, unsa kadelikado once ang tao moadto dito. Now, ang tao nga moadto dito, you don't have to do anything, no? Wala kay buhaton sa imong kinabuhi. Adto na ka dito. Gawas lang sa bata. Kay we believe nga ang Ginoo naa siya gitawag og just ang Ginoo, dili pwede niyang ang bata iyang ipadala sa impyerno. Appeal sila sa pagsakgaw sa Ginoo. Manaman, they are innocent. God is just, God is fair. We have gitawag og doctrine, ato anong gituuhan, there must be an age of accountability. So, when we say age of accountability, as long as ang bata di siya kay balo sa ang gospel, sa ang way of salvation, paingon sa gituwag o abot na sa gituwag o sa fairness sa Ginoo sa iyang gituwag justice, dili gid pwede ang bata matug impyerno. So, there must be an age of accountability. Kung saan man makasabot ang bata. Siguro, it might be at the age of 12, no? 12, pinakataas, pinakakuanan ng 12. Kay si Kristo, nipakita siya sa iyang story, sa iyang kinabuhi, doon sa Bible. Aside sa itong gidala siya sa temple, when he was 12 years old, gidala siya sa iyang ginikanan to sa temple. So, manay pinaka-edad nga ang bata makasabot na siya what is gospel, unsa iyang sala, unsay bayad sa iyang sala. Wala na mga panahon na nga makasabot ang bata niya na may tawag og age of accountability. So,
kabalo na siya ba unsay iyang responsibilidad, unsay consequence sa iyang gihimo. So ato ni siyang ikuan, ato ni siyang i-discuss as maghatag bag warning sa mga tao, especially natay mga ministry ato ang gitawag og online ministry nga maabot sa ilaha kining warning. Ano man? Kung di nila paminawon ang maong warning, delikado kayo ang ilang kinabuhi mato ang lugaran. So unsa ang naa sa impyerno? Ang ako nagkisulti kinsa ang naa didto sa impyerno? Yung sa Biblia, mostly ang nasa impyerno, ang matong impyerno ng mga tao, itong mga chief ones. Itong mga naas pang gobyerno, leader sa gobyerno, presidente man na sila, mahari man na sila, basta kings and presidents yung sa Biblia of all nations, yan siya, naa dito ang persona sa gitawag o mga tao dito sa impyerno makita. So, muna ito ang ihatag warning, pobre dis kalibutan mo ay masay. Yan naman, dis kalibutan, antos na. Iabot pag yan sa eternity. Kini eternity. Wantos pag sa impyerno, adog din pag antos. May man tong mga dato may impyerno, kaya nagpahayahay naman to silang mga kinurap diri sa kalibutan, nagpahayahay naman to sila. Adi makuha ko na ingon nga tanang dato kurap ha. Naagi mga dato sa kalibutan nga ng dato tungod sa korupsyon. At di na nato na ilimod, tinuod na siya kakahitabo sa kalibutan. Pero gusto ko in other part, gusto kong ma-save sila. No ay manggitpud ang kalagay man tong impyerno. Ano lang na gitagaan naman tas Ginoo patas sa kaluwasan, patas di kay ang Ginoo sa kaluwasan. Nga naman, sanan ka ato discuss unya. Dili ingon ana. Kini yung mga tawahanan ni gasalig na ilahang kuan, gasalig na ilang nahimo. Ha? Para sa ilaha ba, okay ra mahimong Robin Hood. Manulis ko sa pikas, ihatag ko sa pobre. Ang mga ilaha, ngawat ko dire, ako ihatag dire ginagmay. Million akong kawat, piso-piso akong hatag. Para sa ilaha atong pobre nga mong gatagan, mura na ka si Robin Hood ada. Pero sa Ginoo di man ito mailad. Abi nila ang Ginoo ba? Parehara tao, pwede rin ilad-ilaron. Uy, di man una na ito ng Ginoo. Nga mo himo ka eksala, nya imong ikuan din pangpanakip butas ba? Para matabong-tabunan tong imuhang korupsyon na gihimo. Di man una na ang Ginoo. Abi nila ang kaluwasan timbang-timbangon. Adaghan o gamay akong mayong ginuhatan kaysa dautan. Mas daghan kog natabangan ng mga pobre kaysa ako ang gikurap. Kasara man ko ni kurap, pero kasara bitaw, pero million man pod. Sa imong kitabangan daghan pero piso man pod. So magyapon. So abi lang ang kaluwasan timbang-timbang, dili ingon ana ang Ginoo kaluwasan. A mystery of the dam. The mystery of could never be Moray usa ka kawaturan sa impyerno. Once ang tao hinukman na padulong sa maong impyerno, ang iyang pagkamiserable diha dili na mahulipan o mahimong mapakalma. Kaya naman, ingon dito sa Bible, tulo ka butang ingon sa Bible, ani nga lugar sa impyerno, nag-mention sa dito og unquenchable fire. So this place, the place of hell, doon ay gitawag kong unquenchable fire. Ang kalayo dito dili mapalong. Manang
Sayop si Max Urban sa iyang kanta nga. Mato siya impyerno, magtawag siya bombero. Sayop na niya nga. Muna dakong mali ni Max Urban. Patay na ba si Max Urban? Si Yoyo ito mamatay. Daghan siya tao nga nailad anang kantaha. Na kung ato siya impyerno magtawag kapag bombero, dili mapalong ang kalayo dito. Gitawag sa Biblia unquenchable fire. Nabasa ito na sa Mark chapter 9 to 44-48. Isulti diha. There is unquenchable fire sa gitawag hell. Di mapalong. Bisan pag tanang bombero sa kalibutan, mo ato dito di mapalong ang kalayo sa impyerno. Gitawag na sa Biblia unquenchable fire. So, that is why the misery of the dam, kanang dam nga hinukman, ang pagkamiserable sa tao nga hinukman, dili na siya mais, dili na mawala. Why makahatag pakalma ni anang iyang kaalautan nga na experience yang kinabuhi karon. Nga naman, naa siya sa lugar nga gitawag unquenchable fire. Ikaduha ato makita diha, there is what we call not only unquenchable fire, but also there is what we call undying worm. Unquenchable fire, undying worm. Ito na iso din hindi. Kung kuan ba masul. Unquenchable, amo kung mabasa ba ni pero fire. Ikaduha, undying worm. Unquenchable fire, undying worm. Unsa man ambot unsa nang ulura na nganong di man na mamatay. Ulod na ulod sa kalayo. Puyo na no. Na ulod sa kalayo. I think sama sa gitawag katong time ni Herod sa Book of Acts. Sadyang namatay siya ditso wala ang iyang mga unod. It's because naay worm. Siguro mo itong worm nga giingon sa Bible na dili mamatay nga naa sa impyerno. Ay katulong rason nganong ang pagkamiserable sa tao nga mahukman padulong sa impyerno, di gid siya mais. Naay gitawag og unending torment. So there's an unending torment nga naa sa impyerno. Ang kasakitan, tanawa ra gud ang taong dato dinhi. Kasagaran nga na dito